Meron na po ba tayong audio? I would get rid of criminality, drugs. Check natin kung may audio tayo. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Check ko lang kung meron tayong audio. Tingnan natin dito. May audio tayo. Dali saglit. Check ko lang. If I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Yan ang mga pinag-iwan din ako yung presidential spot. Dali If I am president, I would get rid of criminality. Tingnan ko kung okay na ba. If I am president, Okay na siya. Okay, so okay na siya. Okay siya. Okay siya. Ako lang po. Saksak ko lang po. Lobat. Yan. Sinaksak ko lang yung cellphone at lobat siya. Yan. So, yan mga kaibigan, no? Start na tayo sa ating, hinaan na natin itong si Budolero. Hinaan natin si Budolero. Yan. So, yan na nga mga kaibigan, no? Dali, patayin ko muna si Budolero. Yan. Ito po kasi yung kanta natin, no, mga kaibigan. So, parinig muna natin. Yan, okay. If I am president, I would get Budolero. criminality, drugs, and corruption. Just give me Budolero. and I will do it. Okay. So, yan mga kaibigan, no? Start na po tayo. Sinong nandito? Oy, una sa comment section, si King Tapir. Sabi ni King Tapir, tirahin mo si Ko. Sinong Ko? Si Saldico? Yan. Saldico. Dali tirahin daw natin si Saldico. Andali. Tingnan lang natin. Zaldico. Zaldico. Okay. Tingnan natin na Zaldico. Okay. Zaldico. Sabi niya, tirahin daw si Zaldico. No? Dali
Okay. 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 Yan. Zaldico. Yan. Okay. Okay. So sabi po ni ni sino yung King Tapir, tirahin mo si Saldico. Yan. So si Saldico daw, no? Ang titirahin natin, sabi niya. Okay. 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 Saldico. Tingnan natin yung Okay. Go back. August 22. August 22. Tama. August 22, 2019. No? So, August 22, 2019. No? Okay. Eto. Okay. Etong si Saldico, mga kaibigan, no? Etong si Saldico ay kilala na kaalyado ni former President Duterte, no? Mga kaibigan. Wala pa man sa power si Pangulong BBM, nandiyan na si Saldico. At siya po ay kilala na kaalyado ni Rodrigo Duterte. No, mga kaibigan. So, eto pa nga, katunayan, no? President Rodrigo Duterte is guest of honor at the opening of a power plant owned by Zaldico, the businessman mentioned in Peter Advincula's retracted allegations about a drug syndicate. So, yan. Duterte and Saldico. Si Duterte po at saka si Saldico ay magkaalyado. Sila po ay, kumbaga, magkasangga, no? Magkasangga sila. Sinusuportahan ni Duterte yung karera, no, ni Saldico. At the same time, si Saldico, sinusuportahan din niya si Duterte. At sa katunayan yan, si Saldico pa nga ay nasangkot. Si Saldico pa nga ay isa sa nadamay ang pangalan, no? Sa involvement di umano. Alam naman natin, no, na si dating Pangulong Duterte ay isinasangkot sa mga illegal na gawain ng. At ito din si Saldico ay isinasangkot din, no? Kumbaga kasi magkaalyado, magkaibigan, so sinasangkot din siya sa gano'n, no? So yan, no, mga kaibigan, no? Ito yun, yung businessman, Saldico, siya po kasi ay businessman, no? Siya yung minention ni Peter Advincula doon sa kanyang mga aligasyon, no? Tungkol sa drug syndicate. No? So, originally, si Saldico, mga kaibigan, ay kadikit ni Duterte. Makes sense. Wala pa po si PBBM, nandyan na si Saldico. Diba? So, alam nyo na ngayon. No? O sige, tuloy natin ha. Tuloy natin, mga kaibigan, no? Bicol Tycoon, no? Si Saldico, ang tawag sa kanya ay businessman kasi siya, no? So, business tycoon, no? Itong si Saldico. Siya yung sinasabi doon sa Bicol, akusasyon ni Bicoy
tungkol doon sa aligasyon ng ganon, no? Yung pinsabog ni Bicoy na later on ay kanyang niretract. So meaning to say, mga kaibigan, si Duterte at si Saldico ay magkaalyado. Magkaalyado. Si Duterte at saka si Saldico. Nataon lang na nung 19th Congress, di si PBBM na ang naupo sa pwesto, siyempre, malamang ang kanyang Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez. At nataon lang na nandyan din si Saldico. At alam naman natin, di ba, malakas siya. Si Saldico, malakas yan sa past administration. Duterte alay nga eh. Malakas siya. So malamang siya talaga yung nag-chair sa pag-appropriate, no, ng mga budget. But later on, dahil sa nakita ng pamunuan ng Kongreso na may mga hindi magandang ginawa tungkol sa mga insertions, kaya di ba sinibak? So kung titingnan natin, Duterte pa rin. Duterte pa rin. All roads lead to Duterte administration. Ay, naku, tirahin ko daw si Saldico. Yun pala sa Duterte pa rin. Bumagsak. Yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Isip-isip muna kayo bago kayo magsalita. Isip muna kayo. Kasi, kung sa pagiging kaalyado lang, Duterte and Saldico, magkaalyado. BBM, hindi. Hindi. Diba? Later, itong si PBBM na, syempre si Saldico, didikit yan. Kaya sa PBBM admin, pagtatanggol niya ang PBBM admin. Diba? Kaso, talagang may nakita, hindi magandang ginawa, mga insertions, tanggal siya sa kanyang pwesto. Diba? So, ibig sabihin, ang Marcos admin, hindi nagtotolerate. Hindi porke Marcos admin na ngayon, hindi porke na siya ay umaayon sa administrasyon, makikisama. Hindi porke ganun, itotolerate siya. Kahit pa Duterte siya dati, nag-PBBM, hindi siya itotolerate. Dahil ang Pangulo natin, ang House of the Representative sa pamumuno ni Speaker ay hindi nagtotolerate ng katiwalian. So, alam mo na. Tirahin ko daw si Saldico eh. Kita mo lumabas? Kaalyado ni Duterte. Kapag kaalyado pala ni Duterte, asahan mo may korupsyon. Ay, naku, wala talaga. Pagka aliado pala ni Duterte, asahan mo na may korupsyon, no? Ay, nako. Inauguration ng planta ni Saldico. Guest of honor ang kaniyang kaalyado, si Duterte. Diba? So, okay na. Masakit ba? Masakit bang malaman na si Saldico ay kaalyado pala ni Duterte? Ay, nako. Ay, marami pa yan. Baka gusto niyo pang i-expose ko ang kaalyado ni Duterte, yung kanilang mga pagsasama. Baka gusto niyo i-expose ko yan, no? Okay.
So, hindi yan ang ating topic, no? May iba tayong topic, pero pinipilit nyo ako eh. Di na-expose tuloy kayo na si Duterte at si Saldico ay magka-alyado. Yung kasi sinasabi ko sa inyo eh, no? Wala kasi kayong alam sa politika. Basta-basta na lang kayong humihirit na wala naman kayong kalam-alam. Diba? So ngayon, alam nyo na. Siguro hindi nyo na sasabihin na i-content si Saldico. Dahil alam nyo na ngayon na si Saldico at si Duterte ay magkasangga. At parehong nasasangkot sa yung isinangkot yung whistleblower daw na Bikoy. Isinangkot silang dalawa sa ganon. Diba? So, sorry. Ngayon, alam niyo na. Okay. Kaya nga, di ba, sa panahon ni Duterte, hindi naman umangal si Saldico eh. Na nandiyan na siya sa andyan na siya, alam niya, no? Nasa Congress na siya, pero hindi naman siya umangal. 52 billion, no? Grabe mga kaibigan, no? So, yan yung sabi ko, no? Na bago ang lahat, kailangan munang mag-research kayo para may alam kayo, no? Para hindi kayo napapahiya. Para hindi kayo napapahiya. Okay. 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 Yan. So, ito Saldico, member of the House of Representatives for Ako Bicol. Incumbent, assumed office June 30, 2019. June 30, 2019. Nandiyan na si Ako Bicol party list. Nandiyan na siya, no? So, at siya po ay kadikit, no, ni Duterte. Yun po, mga kaibigan, no? Yan. So, ngayon, napahiya na kayo. Pahiya na kayo, no? Bago kasi magsalita, mag-research muna ng konti, ha? Meron na tayong internet eh. Mag-research muna ng konti para hindi kayo napapahiya, no? Okay. So, doon na tayo sa ating topic. No, topic na muna. Okay. Ito, sagutin muna natin tong si Reneo Pondok. Reneo Pondok. Ang sabi ni Reneo Pondok, ano naman wala ka namang bagong content, kundi puro Duterte. Pero ang mga dorobo, kongreso, wala kang masabi. Balita ko umuwi na si Garma para ilihis na naman ang issue sa flood control. Sabi niya ha, puro daw Duterte ang topic natin. Eto, tanungin kita. Bakit hindi mo tanungin ang mga kapwa mo didilis na mga followers, na mga vloggers, influencer? Bakit hindi mo sila tanungin kung bakit puro na ng paninira sa gobyerno at sa Pangulo ang kanilang topic? At least kami ay ang ginagawa lang namin ay sandali nga. Idiano ko lang itong aking electric fan. At least kami, ang ginagawa lang namin ay itinatama
itinatama namin ang inyong mga fake news. Kaya puro Duterte ang content kasi, hello, wala namang ginawa yung mga Duterte kundi mag-ingay, mag-fake news, manirang puri, siraan ng gobyerno, siraan ng Pangulo, siraan ang turismo, alangan namang manahimik lang kami. Sa tingin mo mananahimik kami na mga sumusuporta sa Pangulo? Kung ayaw niyong i-content namin ang mga Duterte, sabihan niyo muna yung mga Duterte niyo na wag masyadong manira. Ang gawin nila tumulong. Instead na manirang puri sa Pangulo, sa gobyerno, ang gawin nila, tumulong sila sa bansa. Magbigay sila ng solusyon. Hindi yung puro na lang ang ginagawa nila ay paninira sa gobyerno. At ang masama pa nito, doon pa nila ginagawa yung paninira sa ibang bansa. Wala namang nagagawang maayos ang Duterte niyo eh. Hindi namin pwedeng pabayaan yon. Dahil, ang sabi nga ni Maria Ressa, ang isang kasinungalingan, pag pinaulit-ulit mo yan ng maraming beses, a million times, ang kasinungalingan ay nagiging parang makatotohanan. Kaya hindi namin pwedeng pabayaan yung mga kasinungalingan nyo. Pag may kasinungalingan si Sara, kailangan i-debunk. Kaya hindi nyo kami masisisi kung bakit puro Duterte ang aming content. Dahil yung mga Duterte nyo walang ginawa, kundi siraan ang gobyerno. Siraan ang Pangulo. Anong gusto mo? Makikinig lang kami? At wala kaming gagawin? Hindi kami ganun. Kailangan namin ituwid yung mga pinagsasabi ng inyong mga idolo, ng mga fake news. At kailangan namin itong ipaalam sa sambayan ng Pilipino na mali ang mga sinasabi ng inyong mga idolo. Kaya sorry kung sa tingin nyo puro Duterte ang content namin. Kasi yung mga idolo nyo, wala namang ginawa kundi magreklamo, magbunganga, nanira sa gobyerno. Kung ayaw nyong i-content sila, pagsabihan nyo yung inyong mga idolo na gumawa naman ang tama. Si Dukring, imbis na mag-world tour, dapat magtrabaho si Dukring. At imbis na manira sa gobyerno, dapat ang ginagawa ni Dukring, pinopromote niya ang ating bayan habang nasa ibang bansa. O di naman kaya ay maghatak siya ng mga investors. Kahit yung, tigpipiso lang. Basta pag uwi niya dito, may investors. Pag uwi niya, walang investors Wala man lang tayong nahita sa kanyang world tour, kundi puro lang paninira. My God! Anong klaseng tao yan? Puro paninira ang alam. My God! Crap!
naman. Ayan na naman. Ayan kasi. Walang sounds. Hindi kasi tumitingin. No? 4 kasi ang mata. Hindi tumitingin. Wala palang sounds. Ay, naku, ulitin na naman natin. Saglit, saglit Ba't to? Nangyari din ito kahapon. Walang sounds. Ang haba pa naman ng ano ko ngayon. Tapos wala akong sounds. May gulay. Okay, ulitin natin. Ulitin natin na wala pala akong sounds. Okay. Ulitin na natin. Okay. Okay. Okay na. Ito na. Yan. So, ulitin natin mga kaibigan na. Yan. So, ito po mga kaibigan. Yung tanong ni yung atin pong sinasabi yung ito pong tanong ni okay. Tanong nitong si sandali Ito yung tanong niya. Okay. Okay, no? So, sagutin natin yung tanong. Ito po ang sabi ni Seno Mega. Ang sabi ni Seno Mega, malinis ang aming saldiko at nasa Amerika na siya habang buhay na po siya roon. Malinis ang aming saldiko. Yan po ang sabi ni Zeno Mega, no? So, sagutin natin yung sinasabi niya ni Zeno Mega. Okay. Alam mo, Zeno Mega, hanggat hindi pa nalilitis at wala pang napapatunayan, huwag mong sasabihin na malinis, no? Kasi, hindi natin alam baka talagang totoo na siya ay involved dito at kailangan niyang makulong, no? So, huwag mong sasabihin na malinis si Saldico dahil hindi pa nga natin alam no? So, huwag ganon, huwag papangunahan, no? So, eto, yung sabi nung isa, yan nga, si Seno, nasa Amerika na daw. So, eto, sagutin natin Seno, makinig ka, pati yung mga DDS na nandito. Nalala niyo ba nung sinibak si Saldico? Sinibak siya, di ba? Sandali. Kailan po siya sinibak? Sino sa inyo ang nakakaalala? Kailan sinibak si Saldico? Okay. Sige nga, kailan po sinibak si Saldico? Sige nga. Tingnan natin Kailan sinibak si Saldico? Yan. Kasi ang alam ko sa July yun no? July. July yun yung sinibak si Saldico, no? Yan. Si Saldico ay sinibak nung July, no? July nga, ang pagkakaalam ko, July siya sinibak dahil ito sa nangyari na yung pumutok na tungkol sa mga insertions, no? So sinibak po si Saldico. Ngayon mga kaibigan, ganito yan. Nung sinibak si Saldico, ay sabi po niya, nag-resign daw siya. No? Ang sinabi niya, nag-resign daw siya dahil daw sa kanyang medical reason, no? Kailangan daw niyang magpagamot, kailangan daw niyang mag-rest kasi nga, medical reason, meron daw siyang heart ailments. Sabi po ni Saldico. Pero mga ilang araw,
Wala pang mga 3 araw, kinabukasan yata, lumabas na na hindi po siya nag-resign, kundi sinibak. No? Sinibak talaga siya dahil doon sa issue, no? Na pagputok ng mga issue tungkol sa budget. So ngayon, mga kaibigan, mula nung sinibak si Saldico, hindi na siya nakakapunta sa mga meeting, sa mga hearing, session ng Congress, no? Ayon po doon sa data ng Congress, mula nung si Saldico ay sinibak, hindi na siya nakakapunta kahit sa plenary, no? Sa mga session, hindi na. Parang talagang nag-rest siya dahil sa kanyang problema, sa sakit, no? Sakit sa puso at iba pang health problems. So, ibig sabihin, mga kaibigan, July pa yun July. Hindi mo na makikita si Saldico. Paminsan-minsan dumadalaw, aalis ka agad, no? Ganun lang po. Kahit sa sona ng Pangulo, wala si Saldico. Dumalaw pero umalis ka agad. Kasi nga, meron nga siyang heart ailments at iba pang sakit na nagpapahinga daw, no? So, meaning to say, maling-maling sabihin na si Saldico ay nagtago sa Amerika. Maling-maling sabihin na nagtago siya dahil umiiwas siya sa mga flood control na ghost project sa mga flood control na issue ngayon. Maling-maling sabihin, no? Na siya ay nagtago. Dahil nung nawala siya, nung sinibak siya, nung July, ayon sa record ng Congress, ay hindi na nakikita si Saldico. Hindi na siya pumapasok. Meron siyang mga leave, no? Nagpapaalam siya dahil nga daw sa kanyang health problem. So, ito naman, mga kaibigan, sa tingin ko tama yung sinasabi ng kasama niya sa Ako Bicol party list, no? Nitong tinanong, nasa na si Saldico? Nasa Amerika nga daw. So, kinonfirm ngayon mga kaibigan, nung kasama niya na nasa Amerika nga daw si Saldico. Kasi guys, a week ago, no? A week ago, pumunta si Saldico sa Amerika. Remember, September na. September na po, mga kaibigan. Ang enrollment, ang pasukan sa Amerika ay September. Tandaan niyo yan. At ang sabi ng kasama ni Saldico, sinamahan niya ang kanyang anak sa Boston dahil kailangan mag-enroll. No? Sinamahan ni Saldico yung anak niya sa Boston, kailangan mag-enroll. September ngayon guys, ang pasukan po sa Amerika ay September. At the same time, nagpa-check up na rin daw kasi nga meron na siyang iniindang sakit. Alam naman natin sa Amerika, mas high-tech. So kung titignan natin, mukhang it's making sense. Mukhang tama yung sinasabi ng kasama ni Saldico sa Ako Bicol party list. No? Na si Saldico, a week ago, ay umalis nga ng Pilipinas, pumuntang Amerika para magpa-enroll sa anak. At the same time ay nagpagamot na rin. So sabi ko nga kanina, right niya yan. Yan ay kanyang right na magpagamot. Lalong-lalo na ngayon, kailangan niya talagang magpagaling dahil meron siyang kakaharapin na mga kaso. Kasi kung involved talaga siya dito, iimbestigahan siya at kung involved talaga siya dito at siya ay mapatunayan na talagang nagkasala, makukulong siya. So kapag nakulong siya, kailangan niya maging healthy para makapag-serve siya ng sentence sa kulungan. Dahil pangit naman na ikukulong na siya pagkatapos may sakit. Ang mangyayari, hospital arrest. Special treatment pa rin. Nandun siya sa hospital. E di parang hindi rin siya nakakulong. Kaya para sa akin, ibigay natin kay Saldico yung kanyang right na magpagamot ngayon habang hindi pa siya tinatawag ng Kongreso. Para gumaling siya. Kasi ang sabi ng Kongreso, no, ang sabi ng chair sa Infracom ay iimbitahin din nila si Saldico.
Hindi makakatakas ang kahit sino pa na kongresista kung involved. Hindi makakatakas sa investigasyon dahil ang infracom ay walang itatago. Kaya itong si Saldico, sige magpagamot ka muna, magpagaling ka, dahil pag dumating na yung time na kailangan ka na, no? Ikaw ay pauuwiin sa Pilipinas at kapag napatunayan na talagang may kasalanan, kakasuhan, ikukulong. So, kailangan mong maging healthy. Kasi, sabi ko nga kanina, pangit naman kung hospital arrest. Parang hindi rin siya nakapag-serve ng sentence kasi nasa hospital lang. Special treatment yun, di ba? So, sa ngayon, hayaan muna natin si Saldico magpagaling. Para pag tinawag siya, magaling na siya, pwede na siyang ikulong kung talagang meron siyang kasalanan. Di ba? Remember si Tibes? Si Tibes, mga kaibigan, ang ginawa ni Tibes, ha? Advance, pumunta siya sa Amerika. Yun pala, may plano na siya na ipaganon. Ipaganon si Governor Digamo. Pumunta muna siya ng Amerika nang sa ganon, magmukhang wala siyang kinalaman. Kaso lumabas sa investigasyon na may kinalaman talaga siya at sinadya niya ahead of time pumunta sa Amerika kasi para hindi siya madamay na siya yung nagpaganon. Kaso lumabas pa rin sa investigasyon na siya talaga yung nagpaganon. Nagtago siya, di ba? Nagtago si Tibes. Pero later on, napauwi din siya dito through extradition, through Interpol. So, ganyan din ang mangyayari kay Ako Bicol Party List kung hindi niya kakaharapin o kung hindi niya matapang na haharapin ang kanyang kaso kung kakasuhan na siya. Kung makita na talagang siya ay nagkasala at kakasuhan siya, papauwiin dito yan. Remember si Harry Roque? Harry Roque, di ba? Pinapatawag na yan ng Kongreso. Bakit? Ngayon, pugante si Harry Roque. Kasi nga, di ba, siya yung offer ng offer eh. Siya yung sabi na, ay meron akong dokumento, nagbenta kami ng ari-arian, ganito. Anong sinabi sa kanya? Mapoprovide mo ba yung mga dokumento na yan? Anong sabi ni Harry Roque? Oo daw, mapoprovide niya yung mga dokumento. So sabi sa ganyan, sige, ayan, naka-schedule na. Kinabukasan, hindi pumunta. Kasi wala pala siyang dokumento. Kasi nagsisinungaling pala siya. Kasi yung kayamanan pala niya ay talagang nanggaling sa Pogo. Tapos, pati asawa niya inimbita. Hindi na rin makita ang asawa niya. Hanggang ngayon, si Harry Roque ay nagtatago. Kasi, alam ni Harry Roque na talagang ang kayamanan niya ay nanggaling sa Pogo. Kaya lumaki ang kanyang asset. Diba? So kung titingnan niyo si Harry Roque nga, ang tagal-tagal na yan eh. Hindi pa napapa-extradite. Kung titingnan natin, dapat na-extradite na yan, di ba? Kung titingnan natin, dapat nandito na yan. Pina-Interpol na dapat yan. At dapat nakakulong na dapat ngayon yan. Dapat tapos na yung investigation sa kanya. Dapat tapos na yung pagsampa ng kaso. At dapat nakakulong na ngayon yan. Di ba? Kung minamadali ninyo ang kay Saldico, dapat madaliin nyo rin ang kay Harry Roque. Dahil mas nauna yung kay Harry Roque. Mas nauna ang issue ni Harry Roque bago kay Saldico. At before pa rin, no? Kay Saldico, nandyan yung kaso ng impeachment kay Sara Duterte, nakatiwalian na ayaw ninyong harapin at gusto nyo na ipadismiss. Dahil alam nyo na si Sara Duterte ay tiwali at may kasalanan. So, anong nangyari? Nagiging selective kayo. Galit na galit kayo kay Saldico. Pero kung titingnan natin, wala pa yung ebidensya, kakalkalin pa lang. Pero dito kay Sara Duterte, nandyan na yung ebidensya, ang dami. Pero pinagtatakpan nyo. So anong tawag sa inyo ngayon?
Ang hustisya para sa inyo, selective. Ang pagpapanagot sa mga korap, selective. Kapag Duterte ang korap, kailangan untouchable, kailangan hayaan, kailangan huwag na lang kasi Duterte yan. Hayaan na lang yan, huwag na imbestigahan, ipa-dismiss kasi Duterte yan. Ano kayo ngayon? Hindi bumalik sa inyo. Lahat ng kabugukan nyo, bumalik sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Babalik talaga sa inyo ang lahat ng kabugukan nyo. Every roads lead to Duterte. Di ba? Ngayon, wala kayong masabi. Panayangan nyo, saldi ko. Pero, kay Sara Duterte, nandyan na lahat ng ebidensya. Kabundok na ebidensya. Pero pinagtatakpan nyo at gusto nyo ma-dismiss. Samantalang yung kay Saldi ko, hindi pa nalatag ang ebidensya. Kakalkalin pa lang kung meron. My God! What a mindset! Anong mindset meron kayo? Mga tanga, bugok. Diba? O ngayon, lalaban pa kayo? Laban kayo sa akin? Wala kayong ilalaban sa akin. Dahil matalino ako sa inyo. Pagdating sa debate, wala kayong ilalaban sa akin. Dahil matalino ako sa inyo. Kahit nga yung Sara Duterte niya taob yan. Magdebate kami dalawa. Taob sa akin yan. Walang ilalaban yung Sara Duterte niyo. Bobo yan. Bobo. Diba? Yan ang sasabihin ko sa inyo. Yung Sara Duterte niyo, bobo. Walang ilalaban sa akin yan pagdating sa debate. Ano kayo ngayon? Wala kayong masabi? Magsalita kayo, mga didilis. Ipagtanggol nyo yung inyong Sara. Ipagtanggol nyo yung inyong mga idolo. Ang mga bugok. Wala kayong masabi? Magano kayo, magkomento kayo. Wala kayong masabi, no? Kasi mga bugok kayo, mga tanga, bobo. Diba? Ngayon, wala kayong masabi. Kaya tantanan niyo ako. Lahat ng mga issue ninyo, kapag tinakil ko, taob kayo. Dahil wala kayong panangga. Dahil alam nyo na wala kayong laban. Dahil yung mga Duterte nyo, kurap. Diba? Bugok. Diba? Yan, so, ayan na. So ito, may balak pa ba na magtrabaho si Sara Duterte? O talagang ang aasikasuhin na lang niya ay ang pangangampanya? So yan ang tanong. May balak pa ba na magtrabaho si Sara? O ang aasikasuhin niya ay ang pangangampanya na lang ng napakaaga? My God, this is only 2025. Nangangampanya na siya. My God! Pinapakita lang talaga niya na tanggap niya at alam niya na hindi siya mananalo. Alam ni Sara Duterte na hindi siya mananalo. Kaya kailangan niyang mag-extra effort. Kailangan niyang mangampanya ng napakaaga
para makilala siya ng mga Pilipino. Kasi alam ni Sarah na hindi siya kilala. My God! Hindi siya kilala. Alam niya yan. Alam niya na hindi siya mananalo. Kailangan niya mag-exert ng super daming effort para lang makilala siya ng mga Pilipino. Dahil alam ni Sarah na hindi siya kilala. Hindi mo talaga siya kilala eh. Oh. Best example, kami, taga Mindanao, pero hindi namin kilala ang mga Duterte. Taga Mindanao kami, hindi namin kilala ang mga Duterte. Pero pag sinabi mong Marcos, kahit bata, kilala ang Marcos. Pagmulat ng mata ko, Misamis Oriental, nasa baryo kami, Marcos na. Lumipat kami Cagayan de Oro, Marcos pa rin. Nagdeklara ng martial law 1972. Nasa Cagayan de Oro kami. At alam namin yung mga ambus-ambus at yung mga putukan ng mga sundalong naglalaban. Naririnig namin yan sa bahay namin. At kapag nagpuputukan ang mga sundalo at NPA, nandun kami sa ilalim ng table, pinapatago kami doon. Marcos, bata, matanda, kilala ang Marcos. Duterte? Sino ba yan? Sino ba yung Duterte? Taga Mindanao kami, hindi namin kilala ang Duterte. Real talk lang. Kasi ang Duterte, Davao lang naman eh. Davao lang sila na mayagpag. Hindi sila kilala. Pero ang Marcos, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, buong mundo, kilala ang Marcos. Sikat. Ferdinand Marcos, isa siya sa nag-forge ng ASEAN. Diba? At kung sinabi mong Marcos, kilalang kilala. Duterte? Sino yan? My God, sino yung Duterte? Hindi kilala. Diba? Yun ang totoo. No? Hindi kilala ang Duterte. Good afternoon, ma'am. Hearthstone. Ay, hello din, Hearthstone. Jerry Amar, dami nang nag-iiyakan na mga DDS sa live mo. Te, oo nga po eh. Iyakan sila ng iyakan dito sa live ko eh. Kasi pinapaiyak ko sila eh. No? Pinapaiyak ko talaga yung mga yan. Grabe, no? Sabi naman ni Ed Biang Presya, di mo pala kilala ang Duterte, pero kung makapanira ka, parang alam mo buong pagkatao ng mga Duterte, na ha, mamahinga ka na, tama na yan, makasahod ka na yan sa amo mo. Hindi ko daw kilala mga Duterte, pero naninira daw ako. Excuse me? Ang ginagawa ko ay sagot sa mga katarantaduhan ng mga Duterte. Meron silang mga panira, sinisiraan lang Pangulo, sinasagot natin, dinidebank natin, itinatama natin ang mga fake news na kanilang nilalabas. Hindi natin sila kilala, pero alam natin may mga record pwedeng i-research. At ang sabi, ang Duterte pumatay ng 30,000 katao. Extrajudicial killings. At inamin din ni Duterte sa kanyang mga videos na siya ay pumapatay ng tao. Kaya hindi man natin kilala ng personal ang Duterte. Pero maraming videos, marami siyang mga sinasabi, pinapakilala niyang sarili niya as mamamatay tao, as manyakis na nag-ano ng babae.
Pinasok sa kwarto, hinipuan yung babae, nanghahalik ng mga babae, at marami siyang girlfriend, etc. etc. Pinakilala niya ang sarili niya as nagmamariwana, addict sa marijuana, addict sa fentanyl. So, hindi man natin siya kilala, pinapakilala ni Duterte kung sino siya. At lalo natin siyang nakilala nung minura niya ang Diyos dahil nagalit tayo sa kanya. Minura niya ang Diyos, ang sabi niya wala daw. Maniwala ka daw ba sa Diyos na yan ay nagpapapako daw sa krus. Sabi niya, kung ako Diyos, ipako mo sa krus. Maniwala ka. My God. O kita mo ano nangyari sa kanya? Nakulong. Karma. Pati ba naman Diyos? Minamak. Makir yan eh. Minamak niya yung Diyos. My God. Diba? So, nakarma siya. Oh. Imak mo yung ibang tao, pero wag ang Diyos dahil talagang karma ang abot mo. Diba? Yan. So, yun ang totoo okay? So, tuloy na tayo sa ating topic, no? Tuloy na tayo sa topic natin. Okay. Okay. Kalma. Kalma lang mga didilis. Kalma. At baka kayo'y mahay at may stroke, no? Kalma. Kalmahan nyo lang, no? Kalma, mga didilis. Baka ma-stroke. Yan. Okay. So ngayon, ito na. Ito pong ito pong isang DDS, no, na kongresista na nagngangalang Ungab ay nagmamalinis, no? Siya po ay nagmamalinis at para bang siya ay hindi na involved sa mga korupsyon. Nag-iingay siya ngayon at ang dami ng mga sinasabi. Pero alam naman natin, sa panahon ng mga Duterte, never siyang nagreklamo patungkol sa napakaraming korupsyon sa Duterte administration. Sino ba to? Walang iba kundi si Ungab, no? Ungab. Etong si Ungab na to, si Isidro Ungab na to, ay pretending na champion of clean governance and budget transparency. Pero teka mga kaibigan, no? Ano ba ang history ni Ungab? Galit na galit siya ngayon, corruption daw, etc., etc., mga ghost project, etc., etc. Pero take note, sa panahon ni Duterte, never siyang bumatikos sa mga katiwalian. Mga kaibigan, itong Ungab na ito, siya din yung Ungab na chairman ng appropriations during the Duterte's reign. Ito, si Isidro Ungab, no? Chairman siya sa appropriations, no? So, eto mga kaibigan, no? Did you ever hear him question the multi-billion projects of the Duterte cronies? Di ba wala? Wala ka maririnig sa kanya na pag-question. Baw lang siya ng baw. Kasi siya ay tuta ng Duterte. Tapos, ito pa, hindi loyalty sa bayan ang kanyang pinapakita, kundi loyalty sa kanyang idolo na mga Duterte. Diba? Kung natatandaan niyo mga kaibigan, siya rin yung nagtanggol kay VP Sara Duterte kasama si Marcoleta at si Gloria Macapagal Arroyo. Noong in-scrutinize ng Kongreso ang budget ni Sara, nandyan din si Ungab at nakikipaglaban. Diba? Nakikipaglaban, no, sa mga kongresista na nagko-question
kay Sara. At ito rin si Ungab, isa rin ito sa ayaw na ayaw ng trial ni Duterte, ni Sara. Kaya kung titingnan natin, nagko-question ka ngayon about corruption, pero ikaw mismo, nandyan bumabalandra ang gabundok na ebidensya ng korupsyon ni Sara. Pero pinipigilan mo. So, nasa ang iyong credibility? Walang makitang credibility sa'yo. Nakakikita ngayon ng tao na meron kang interes. Malamang yung motibo mo ay para mapagandang imahe at para magamit mo rin sa mga darating na eleksyon at para tulungan na rin ang iyong mga idolo na ilagay sila sa pwesto at ibagsak si Speaker, ibagsak ang Pangulo, ibagsak ang gobyerno. So it's all about personal gain. Hindi talaga pagmamahal sa bayan. Kasi kung pagmamahal sa bayan ito, dapat noon pa, panahon pa lang ni Duterte, dapat nagsasalita ka na tuwing merong mga lumalabas na mga korupsyon. Pero hindi ka naman nagsalita di ba? Pero ngayon, nawala na si Duterte, na hindi na administrasyon ng iyong idolo, ng iyong puon, ngayon ka nagsasalita? Ngayon ka nagpapaka-champion sa korupsyon? Ngayon ka nagpapaka-champion at tinatag ang sarili mo as clean congressman? My God! Kitang-kita tuloy. Kitang-kita ang iyong motibo. Diba? So, siya din yung ungab na silent pagdating sa Parmali. Wala siyang sinasabi patungkol sa Parmali. Silent. Kahit nakita na kung gaano kabigat ng katiwalian tungkol sa Parmali. Silent lang si Isidro Ungab. Siya din yung silent. Tahimik lang siya sa mga ghost flood control projects ng administrasyon ni Duterte. Na mismong si Duterte umamin na alam niya na marami talamak ang ghost projects sa panahon niya at hindi daw niya kayang labanan. Ang sabi pa ni Duterte, kahit bigyan daw siya ng 20 years, hindi daw niya kaya na labanan ang korupsyon sa kanyang gobyerno. Siya mismo ang umamin. Pero, si Ungab ba nagsalita tungkol sa korupsyon ng mga flood control ng Duterte administration? Di ba hindi? Kung matatanong natin, nasa ng 13,900 plus na mga flood control projects. Kasama ba ito sa mga ghost projects na sinasabi ni Duterte na alam daw niya? Pero bakit hindi niya sinawata? Diba? So, it's the same ungab na walang kibo pagdating sa extrajudicial killings. It's the same ungab na walang kibo sa malampaya issue ng Duterte administration. It's the same ungab na walang kibo doon sa issue ng maanumalyang pagbili ng free gates. It's the same ungab na walang kibo doon sa maanumalyang pagbili ng laptop sa panahon ni Duterte. It's the same ungab na tahimik na tahimik sa mga korupsyon ng nagdaang administrasyon. Pagkatapos ngayon, biglang maggaganoon, mangangangawa at ipoproject niya ang sarili as champion sa paglaban sa korupsyon. Hello, huwag kami. Dahil hindi kami bugok at hindi kami tanga. Diba? So, pakita natin itong video ng katunayan natin ng pag-amin ni Duterte ng korupsyon, no? Si Duterte mismo ang umamin ng korupsyon sa kanyang panahon. Okay. Pakita natin. Ang
racket yan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan is the regional director. Ipapalabas nila na may project dito at wala. O, ayan na, kita-kita nyo. Umamin mismo. Ulitin natin. Ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan is the regional director. Ipapalabas nila na may project dito at wala. O, ayan na, kita-kita nyo. So, alam ni Duterte, marami daw ghost projects. Ipapalabas na may project pero wala. Walang delivery. Wala. Ang pera ibubulsa. Alam ni Duterte lahat ang tungkol sa ghost projects. So ang tanong natin, yung 13,900 plus na ipinagyabang ng Duterte administration na natapos daw nila na flood control noong March 2022. Kasama ba ang mga yan? Yung 13,900 plus na yan, kasama ba yan sa mga ghost flood control projects? So, naan si Ungab during that time na umaamin si Duterte na merong mga ghost flood control projects. Nasaan si Ungab? Nasaan din? Nasaan din si Ungab nung mga panahon na binibigyan or binigyan ni Duterte ng 52 billion ang kanyang anak, iisang distrito lang. Kaya mga kaibigan, wala pong credibility si Ungab para questionin ang katiwalian daw ng mga flood control sa administrasyon ngayon. Dahil wala po siyang credibility. Dahil siya mismo pinalampas niya at tahimik siya sa kitang-kita napakalaking ebidensya ng korupsyon sa panahon ni Duterte. Kaya bumabalik sa kanya lahat, nagbubumirang. Tinatawanan lang siya ng tao dahil lumalaban daw siya sa korupsyon pagkatapos kitang-kita naman na inamin pa ni Duterte ang korupsyon, pati ang pagnanakaw niya. Pero wala namang sinasabi. Wala man lang reklamo si Ungab. Na mismo si Duterte nagsabi marami siyang ninakaw. Hindi daw siya nagmamalinis, marami daw siyang ninakaw. Kita mo yan. Sabi pa nga ng DDS, at least umamin na maraming ninakaw. My God! So para sa inyo, okay lang magnakaw basta aamin na maraming ninakaw? What a mindset! Hindi niyo ba alam na yan ay galing sa pondo ng bayan? Hindi naman tayo nagtatain ng pera. Ang mga Pilipino, ng mga simpleng Pilipino, ng mga katulad ko, naghihirap tayo, kumakayod tayo, isang kayod, isang kahig, isang tuka. Hindi tayo katulad nila, yung mga kontraktor, yung mga corrupt na politician, na hindi kumakayod katulad ni Sara Duterte, pagala-gala, naninira sa gobyerno, pero monthly sumasahod. Buwan-buwan may sahod, nakatanghod yung kamay, buwan-buwan may sahod siya, kahit hindi siya nagtatrabaho. Ang sarap ng buhay ni Sara. Buwan-buwan may pera. No, sa sahod lang siyang ganun, no? May pera. Pero hindi siya nagtatrabaho. Samantalang tayo, kailangan nating magbanat ng buto, kailangan nating pawisan, kailangan nating madumihan yung ating mga kamay sa mga trabaho natin para lang magkapera. Pagkatapos, ang gagawin nila, nanakawin yung ating buwis. My God, that's absurd. Karma talaga ang mangyayari sa inyo. Kung hindi man kayo dito makarma sa mundong ito, doon, sa kabilang buhay, karma kayo. Baka hindi kayo mapunta sa langit. Diretso kayo sa impyerno. Karma habang buhay. Susunugin ang inyong mga kaluluwa sa impyerno forever sa dagat-dagatang apoy.
Grabe ang ginawa niyo sa mga Pilipino. Makakarma kayo. Kami, mga simpleng mamamayan, nagbabanat ng buto para lang magkapera. Pero kayo, Sara Duterte, nagliliwaliw ka sa iba-ibang mga bansa, naglalakwat siya, kumakain sa masasarap na mga kainan, restaurant, pumupunta ka pa sa mga mall ng mga sikat, nakakapagbayad ng lawyer, 1 million per month. Magkano lang ang sweldo mo, Sara? Magkano lang ang sweldo mo? Pero nagagawa mo yan. Yung kamay mo nakasahod. Monthly, sumasahod ka pero wala kang trabaho. Hindi ka nagtatrabaho. Napakatamad mo. Mag-resign ka na, bugok na Vice Presidente. Pabigat ka sa bayang Pilipinas. Isa kang malaking pabigat, bugok. Tanga, bugok. Pabigat ka sa mamamayang Pilipino. Okay lang kami. Okay kami kahit wala kaming Vice Presidente. Sanay kami. Sanay ang sambayan ng Pilipino na walang Vice Presidente ngayon. Dahil ang Vice Presidente namin ngayon ay isang tanga, bugok, walang alam, abogado, bugok naman. Diba? So mga kaibigan, yan ang katotohanan, no? Yan ang katotohanan. Diba? Okay. So, si Ungab, wala siyang credibility, no? Walang credibility si Ungab, no? So, lahat ng kanyang mga sinasabi ay wala, babalik lang sa kanya. Wala siyang credibility, no? Meron siyang mga master of, ito si Ungab, master of midnight insertions noong 2020. He proudly claimed to have found 3 billion overnight to fund last-minute amendments. Second and third reading in one day. Tapos ngayon, siya pa ang galit sa insertions. That's classic DDS, double standard, no? So, kita po natin, no, mga kaibigan, nung panahon ni Duterte, wala siya say, kasi maka-Duterte siya kasi DDS siya Pero ngayon siya nag-iingay para tulungan ang kanyang mga idolo na sirain ang gobyernong Marcos. Diba? Yan yung mga kaibigan niya. Vested interest, may ulterior motive. Para iangat ang kanilang sarili at yung ginagawa nila ngayon hindi talaga para sa bayan, kundi para sa kanilang mga sarili at para sirain ang administrasyong Marcos. Yun po ang tunay na issue. Diba? So, mga kaibigan, maraming pong salamat, no? Okay. Maraming po salamat mga guys, no, sa panonood at saka sa mga nag-iiyakang DDS, no? So, maraming salamat sa mga nag-iiyakang DDS. Okay, mag-report na kayo. Umpisahan nyo na, mag-report na kayo. No? 1 taon nyo na akong nire-report, hanggang ngayon nandito pa rin ako. Kasi ang sabi ko nga, ang YouTube ay merong protection ang mga content creator. Pinoprotektahan ng YouTube ang mga content creator at hindi basta-bastang tinatanggal. Kasi ang tawag nila sa amin ay business partner. Tatanggalin lang kami kapag may nilabag kami na community guidelines. As long as wala kang nilalabag na community guidelines, hindi ka matatanggal. Eh ano ba yung mga tinatanggal usually na mga account? Usually, yun yung mga account ng mga about terorismo. Yun, ang mga tinatanggal. Eh wala naman kayo makikitang terrorism dito sa aking account. My account is about
political commentary. Diba? I repeat, my account is about political commentary. It's about social issues, political issues that's happening currently in our country. It's about current events. There's no terrorism. Okay? Kaya, mag-report na lang kayo. Magpakapagod kayo sa pagdut-dut ng pag-report. Sige lang. Damihan nyo. No? I hope na kayo'y mag-succeed para pabagsakin ako. Pinapabagsak niyo ako dahil kayo ay natatamaan sa sinasabi ko kasi totoo kasi. Pinapabagsak niyo ako, gusto niyo ako ma-take down kasi nga natatamaan kayo sa sinasabi ko kasi ang sinasabi ko ay katotohanan. Di ba? Totoo kasi ang sinasabi ko, kaya kayo nasasaktan. Kasi kung hindi naman totoo ang sinasabi ko, hindi naman kayo masasaktan, di ba? Pero nasasaktan kayo kasi totoo yung sinasabi ko. Di ba? Yun ang katotohanan. Di ba? Kaya kayo nagagalit kasi nga totoo yung sinasabi ko. Di ba? Yun ang katotohanan, no? Benjamin Dacua Jr., Ma'am Idol, labag sa community guidelines ang magmura sa isang individual. Ingat po, ma'am. Depende din po, no? Depende din sa sa pagmumura, no? May mga pagmumura na talagang tanggal ka talaga, no? Pero sa akin ay iba naman eh, no? So, marami pong salamat sa paalala, Benjamin Dacuan Jr., no? So, mga kaibigan, maraming po salamat sa inyong panonood. Salamat po sa mga DDS na mga bugok. Maraming pong salamat sa mga DDS na mga bugok. Maraming salamat din po, no, sa mga pro-PBBM na mga nanonood dito. At salamat din po sa mga pink at saka sa mga dilawan. Maraming po salamat. God bless. God bless po. And good afternoon. Fight fake news. Expose the truth. Bye-bye. And God bless.